dito sa Alaska pa rin yan. So kayo makikita natin yung mga yan, bundok yan ng purong may mga yelo. Yung ganda tignan. Grabe, ang sarap sa mata ng mga tanawin dito. Kahit mga nakikita natin yung mga kabundukan na puro yelo, ang sarap sa pakiramdam na makikita natin yung mga yan. Kaya maya maya lamang yung papakita ko sa inyo yung College Fjord. Hello. Tan, tignan mo yung ice. Yellow. Nasa dagat si Tito. Tan. Nakikita mo yellow? Yan o, snow. Dito na kami sa may Glacier Bay. So ayun guys, makikita natin dyan, ayan po yung puro bundok yung paligid, tapos yung may mga puti nya, purong yellow yan. Ayan, nandito ulit kami sa may Glacier Bay, Alaska. So ayun, natatanaw natin yung puro yellow. Sarap sa mata. Grabe. Purong yelo yan. Ang punta namin doon sa may College Fjord. Pupunta kaming College Fjord. Tapos mamaya yung makikita naman natin doon yung mga blocky yelo. Dito may mga yate. Ayan, mga nagdorian. Sarap sa mata, sarap tignan, di ba? Ang sarap pag mga ganyan na makikita mo. At ayun, syempre, pinahagi ko lang din sa inyo sa mga nanonood sa akin dyan. Yan. Ipakita ko rin sa inyo yung ganda rin ng Alaska. O, di ba? Yan, makikita natin dyan. Napakaganda tingnan. So ngayon pupunta naman tayo doon sa may port side. Titignan naman natin doon kung anong meron paligid. So dito napakaliwanag. Mag alas 6 na ng gabi. Pero yung liwanag niya, tingnan nyo.
Napakaliwanag pa dito, alas 6 na ng gabi. Ha? At ngayon, pwesto natin, nandito ako sa may likod ng barko. Alas 6 dito, parang alas 2 pa ng tanghali. Tignan nyo yung araw, oh. Napakaliwanag pa. Ayan, nasa ano na tayo, port side. So dito, ganda ng sikat ng araw. Kahit ano yung hangin ng ano galing sa labas papunta dito, hindi siya malamig dahil sa sikat ng araw. Ayan, napakaganda. Tapos dito naman, ayan, mga bulubundukin. Moron makikita mo dito mga bundok eh. Tapos yung ibabaw, yellow. Ganda tignan, ganda ng ano, ganda ng tanawin. Hello sir, hello ma'am. Maya-maya lamang nasa College Field na tayo. Init asawa ko, no? Ayan. Alas 6 dito ng gabi, kaya tignan mo, napakainit pa. Yung araw niya parang nasa alas 2 pa. Hello. Ganda, di ba? Sarap. Ang sarap sa mata ng mga tanawin. Tapos bukas, nasa Pityan na kami bukas. Sana walang ulan doon. At nang makalabas na doon. Nakita mo yung may isda malalaki.
Maganda tignan dito yung mga wheel shark. Minsan kasi mayroong mga nakasunod sa barko eh. Wheel shark. Dito marami. Oo. Minsan may mga nakasunod sa barko sa gilid. Meron kaya lang malalayo. Maganda rito, may dala kang telescope. Or yung camera mo, DSLR. Mas maganda. Hello. Hello. Yeah, yeah. Or kaya DSLR. Maganda. Di bali soon, baka makaipot ang bili niya. At ayun, location natin ngayon, nandito tayo sa Deck 7 Port Side. Nasa open deck tayo. Ano? Oo ba? Sarap pagpasdan yung mga tanawin talaga. Yun, mas maganda dito. Ay, grabe, ganda. Nakuha ka ng ano. Ay, nakikita yung puro yellow yung ibabaw. Mas maganda dito. Sarap dito magabang ng mga whale shark tsaka yung mga isda, yung mga tumatalon. Yun, paliko na yung barko, papunta na tayo doon. Ito yung direction niya. Doon ang maraming ano, mga overlooking na mga makikita natin, mga spot, mga mas maraming yellow. Paliko na kami papunta doon. Straight. Tapos makikita rin natin dyan yung parang mga pistulang falls galing sa bundok hanggang sa baba yung ice. Mas maganda ngayon kasi wala masyadong ano, fogs. Kumbaga kitang-kita natin yung mga bundok. Kasi mas madalas kalahati lang makikita ng bundok, puro fogs yung ibabaw. Pero ngayon napakaganda ng araw.
Kaya wala siya masyadong fogs. At wala ka talagang makikitang fogs gawa ng init. So ayun, mapapansin natin yung baba, yung may mga puti-puting lumulutang. Yellow po yan, mga nabubuo. Pagmasdan natin yung ganda ng College Fjord. Dito yan sa Alaska. So the port side's getting a good view at both Harvard and Yale at this point, and the captain's intending to make a complete turnaround and give the starboard side the same view. Just wanted to mention the cyclic nature of these tidewater glaciers, like the Yale and Harvard. They go through sort of three different phases. So lalo na rin sa Yakutat Bay. Maganda rin doon sa Yakutat Bay. They're moving down tignan, kala mo falls, the fjord that they cut. Maybe a time frame. Nung nakaraan na dito kami, siya kalahati lang makikita mo gawa nung ulap fogs. Pero ngayon, ganda ng sikat ng araw, kaya tanaw na tanaw yung paligid. Kasi may time din na babiyahe tayo dito na hindi maganda yung init, kaya maulap. Tremendous amount of debris along in front of them. So yun, nakausap natin si Director. So galing din daw siya dito last year. Ganito din daw. Big piles as remnants of their furthest down dip extension. In the phase 2 would be when they sort of reach a stagnant time period where the ice just kind of maintains that position. There's as much accumulation high up in the ice field that's feeding the glacier. Halos lahat ng pasahero na sinabasan gawa nito. So doon tayo sa likod naman. At titignan naman natin itong likod. Makikita rin natin kaano kaganda. So ayun, dito. So oras ngayon mag-alas 7 na ng gabi. Tignan yung tirik ng araw. Napakatirik pa rin ang araw. So dito banda hindi malamig gawa ng sa araw. Losing a massive ice. So from the surface begins to thin. Ano Derek? Pangalan ka na? As they can back up, recessional moraines being created. So they're still dumping material that they transported, but now losing so much energy that they can't contain and hold as much of that debris as they could in the past when they were more active, pushing forward. And so you see those recessional moraines occur. Right now, Harvard is still in an advancing state. It's one of the few glaciers in Alaska along the coastline that is. Hubbard is another one. See that on the southbound trip the week. So for the most part, 90% of the glaciers in Alaska are in a recessional mode. Alright. Yeah. Thank you. And the ice fields that feed these glaciers come from the Chugach Mountains surrounding us, as I mentioned when we first arrived. And it catches over 100 feet of snow up there during the season, so it's the amount of accumulation to feed these glaciers. But the dependence on whether they go to recessional mode or not really is not necessarily a individual factor of climate change, but it's also sea level rise and the amount of calving that might occur in a glacier, Tidewater Glacier. Are certainly dependent factors on just what status that ice might be at any time.
Salamat, Derek. Ayan guys, mga boss, oh. Talagang mapapawaw ka naman talaga naman sa ganda. At syempre, kung kayo umabot sa video ito, please like and subscribe naman dyan, mga boss. Guys, kung gusto nyo pang makita ng mga ganitong vlog, mga ganitong travel, para at magiging updated kayo sa aking mga video, yan, enjoy lang natin yung ganda. Parting dyan, napakaganda ng view. Napakasarap. Pagmasdan natin ang ganda ng College Fjord. Hello, sir. The black ice, of course, is ice that has some of the remnant sediment material, grains, rock that's still embedded in the ice, but it's buoyant enough to float. You see some of those that are passing by the ship or that we pass by.
And then the blue ice is ice that's more towards the interior of the glacier. This is denser than that ice. And this ice is so dense that really some of the colors of the light spectrum are not transmitted through that. We only see the blue end of that spectrum that's transmitted, and that's what our eye perceives as the color of the ice. And everything else on that spectrum, the red end wavelengths are absorbed. Same sort of reason we see blue sky, that sunlight coming in the Earth's atmosphere hits particles in our atmosphere, Up there, where the glacier has, gases, had left and those wavelengths are scattered. So, ayun, no? Napakaganda ng tanawin. Eye perceives. And the blue end is So, there. nag-i-enjoy ba kayo dyan? Changes as we look at the horizon. In our setting sun, we Sarap. see more of that horizon and more of the light penetrating through an angle. And we can get the other end of the spectrum, oranges and yellows and reds. Yeah, iceberg. Tapos may ibon na nakapatong sa ibabaw. Tapos parte dito, puro na siya fine tray, tapos wala siyang ice. Yan. Tapos nandun sa unahan, puro ice na rin yung bundok. Yun, tas iikot ulit yung barko. Hello. Isang ikot pa kasi dito rin yung papunta ng Whittier. Grabe, sulit talaga. Sulit na mga tanawin. Yung nga nakikita mo yung mga puro yelo yung paligid, ang sarap sa mata. O, diba, hindi lang, kumbaga hindi lang sa YouTube ko nakikita, hindi lang sa mga picture. So at least nandito na rin ako, tanaw na tanaw ko. Kaya yun lang, share ko lang sa inyo yung experience kung gaano kasarap sa pakiramdam na andito ka malapitan, nakikita mo. Grabe. Still amazing, isn't it? Yeah. Hello, sir. Isn't it way back to the 49ers back in the 50s? Isn't it way to the 49ers back in the 50s? You lived here in Southwest. Yeah, it's like there was no shrubs, there was no baseball screen, but it was not.
So ito na tayo. Dito na tayo sa College Fjord. Napakaganda ng mga tanawin na yan, puro yelo. Yan, nagmistulang falls yung nandito. Parang alam mo yung umaagos na tubig yung disenyo niya. Tas dito ganun din. Napakaganda. So ayan, pagmasdan lang muna natin yung ganda ng College Fjord. Dito yan sa may Alaska. Grabe, napakaganda talaga ng tanawin dito. Napakaganda tignan ah. Ayan, kala nyo nagmistulang falls. Ay grabe talaga. Yan, kung napapansin nyo, yung barko, ayan, umiikot yan. Para naman yung nasa starboard side, makita naman yung dito banda. Napakaganda, grabe. Napakaganda, di ba? Yun oh, ayan. Yung talagang kala mo falls ay makikita natin. Tapos may lumilipad pang malaking ibon. Grabe. Napakasarap sa mata, napakasaya na makita ko ito. At hindi lang ako nakikita, kahit sa video man lang, ina-share ko rin sa inyo yung aking mga experience kung saan ako napunta. Kaya yun lang, thank you sa panonood at maraming salamat ulit. Ciao.